Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-5.5 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong linggo ng Pasko na muling pagkabuhay. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay po sa inyong lahat. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong inaluligtan niya. Pinupuri ka namin, dinaraman ka namin, sinasamba ka namin, ipinagubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus Kristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayoy binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagalob mo sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu at sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang puso ng kerigma ng mga unang Kristiyano, ito ang pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos sa pagtatagumpay ni Jesus sa kamatayan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos sa Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ipahayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabi, di ako papanaw,
Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas sa iyong Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Sa bisa ng muling pagkabuhay ni Kristo, tayong mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay na bilang mga bagong nilalang na inaasahang tatahak sa daang matuwid at banal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsan ng kaunting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura, at gayon nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Purihin si Hesukristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino,
at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang Pasko ng muling pagkabuhay. Pakibati muna ang bawat isa ng Happy Easter. Bagamat medyo puyat-puyat pa tayo sa pagsalubong ng kanyang muling pagkabuhay, pero ngayon po ay nagpapatuloy pa rin tayo sa ating pong pagpapahayag na si Kristo ay nabuhay at ang pagkabuhay ni Kristo ay magdudulot sa atin ng pag-asa. At pakatandaan natin mabuti sa lahat ng pinagdaanan ni Jesus. Hindi ito nagtatapos sa paghihirap, hindi nagtatapos sa pagpapakasakit, at lalong-lalo na hindi nagtatapos sa kamatayan, dahil ang pinakatapusan ng kanyang misyon ay ang kanyang pagkabuhay. At sa mga susunod ng mga linggo, patuloy siyang magpapakita sa mga alagad, maghahatid ng mensahe bago siya tuluyang umakyat sa langit. Kaya ngayon, isang kwento na ibinabahagi sa atin at nawa ay ating tanggapin. Bagamat ang ating pong ipinagdiriwang ngayon ang pinakasentro ng ating pananampalataya na si Kristo ay muling nabuhay. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mabuhay ka na rin. Pero ulitin ko, no? Hindi tayo mabubuhay muli kung hindi tayo dadaan sa proseso ng kamatayan. At maraming kamatayan ang dapat na mangyari sa atin. Kamatayan ng kayabangan, kahalayan, kayabangan ng pagiging sakim, pagiging makasarili, kayabangan ng pagiging ganid, ganid sa pera, ganid sa kapangyarihan. Lahat ng iyan na nagpapalayo sa atin sa Diyos, kailangan tayong mamatay diyan. At gaya nga ng ipinahayag ngayon, maniwala ka mat sa hindi, pero natapos ni Jesus ang kanyang misyon. Kaya ngayong detalye na ipinapaliwanag po dito, wala nang laman ang libingan kung saan inilagay ang labi ni Jesus nung siya po ay mamatay nung panahon ng Biyernes Santo at ngayon ay wala nang laman at ang sabi dito, nakita ni Pedro na ang mga kayong lino, yung ibinalot sa ulo at maging sa iba pang mga nakabalot kay Kristo, ito po ay nakatiklop. Walang kumuha, walang nagnakaw, dahil wala naman pong magnanakaw, ang aayusin pa ang gamit. Kaya ito po yung pananampalataya na ating pong pinangahawakan. Di man natin naranasan ng personal noon, no, ilang libong taon na rin ang lumipas, pero ito ang itinuturo sa atin ng simbahan sa tulong ng Espiritu Santo na dapat nating paniwalaan, dapat nating sampalatayanan. Kaya muli, Happy Easter po sa inyong lahat. Atin pong sasariwain ang mga pangako natin noong tayo ay binyagan. Ang inyong isasagot, opo, itinatakwil namin. Pakiulit po. Opo, itinatakwil namin. Pakipasa na lang po yung mga sindi ng kandila. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos,
ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ay ating ipapahayag ang ating pananampalataya. Ang inyong isasagot, opo, sumasampalataya kami. Opo, sumasampalataya kami. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang Diyos, Anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay, inilibing, muling nabuhay, at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na kapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid sa kapangyarihan ng Diyos Ama, muling nabuhay anak niyang si Kristo ating Panginoon. Dumalangin tayo ngayon sa Kanya nang may lubos sa pagtitiwala sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan at kagandahang loob. Ang ating pong itutugon, Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo nang may tapang at sigasig sa harap ng mga hamon ng makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Talikdanawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod ng may tunay na malasakit at katapatan sa bayan at sa mga mamamayan at may katapatan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at kalikasan, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang mga kasalanan at mamuhay muli bilang tunay na mga anak mo ayon sa halimbawa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggan na nabuksan bunga ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. We earnestly pray for peace in the Middle East and the world. May God purify the world of all violence, greed, and misuse of power that bring suffering and death to many. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. We pray for those who suffer because of the scourge of war, that peace may be granted to them soon, and may every people live in tranquility and freedom. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan at ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang pagkahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Mabuhay bilang Mesiyas at magbuhay
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Happy Easter po sa lahat.